Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, ito sana may matutunan kayo, no? So samahan nyo ako kasi another day, another vlog na naman tayo for today, no? Meron kasi tayo ditong scenario mga kapitbahay. Ito, isa to sa mga skills na dapat kapag nag-apply ka as tech support or assistant IT something ganun, marami kasing assistant IT administrator, assistant network administrator, or senior IT support. Yung mga ganitong skills, basic po ito. Dapat ito, alam nyo to, no? Kasi samahan nyo ako kasi meron tayong gagawin for today. Sana ma-inspire kayo. Meron kasi dito sa office namin is meron kasi kaming mga vacant na office. Tapos before nung ginagawa to, kasi dahil nga bago to yung warehouse namin, almost 6 years pa lang, before nung ginagawa to, lahat ng mga rooms may naka-design na kami, which is kung saan yung port, saka yung design dati ng architect, kung saan yung lamesa, yung table ng isang empleyado kapag mag-o-office. So sa ngayon, samahan niya ako, meron kasing isang office na bago na in-enable, tapos merong mag-o-office. Kaso, ang problema namin ngayon is, or ang problema ko ngayon is, ayaw ng user na doon ilagay yung lamesa niya sa naka-design mismo dun sa drawing dati nung ginagawa pa lang to. So, ano ibig sabihin nun? Ang port ng voice at saka data namin is doon nakalagay sa kung saan naka-design dati. Ayaw ng user na ilagay doon. Doon yung gusto sa kabila. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa natin ng paraan para yung port maipunta doon sa telepono niya at saka sa computer niya. Kasi nga, nasa kabilang side. So, ipapakita ko sa inyo, no? Kaya ngayon, ang gagawin natin is gagawa tayo nito. UTP cable. Sinukat ko na to doon para yun yung ilalatag natin, idadaan na lang natin dun sa likod ng kanyang cabinet para hindi kita papunta sa kanyang lamesa. Dahil nga, nag-iba yung pwesto, yun. Yan po minsan na dapat meron kang ganong skills na magaling kang mag-design, which is infrastructure design, na kunyari kailangan i-design na ganito or ilagay sa ganito, dapat meron kayong mga skills na gano'n kasi kasama yun sa trabaho natin as a network. Ayan. So sa ngayon, yun yung doon po pala sa tropa nating IT na nagtatanong. Tatanong po siya sa akin, ano nga ba ang gamit kong network tools? Meron akong Fluke. Ayan. Meron kaming Fluke na ginagamit na pang trace na ito. So ang Fluke na yan, meron akong vlog niyan kung yung mapapanood. Hanap lang nyo. Yung Fluke natin na dilaw is wala lang dito, nasa main office. Kaya niya itong isukat kung gaano kahaba. Kaya niya isukat kung hanggang saan yung may sira. Tapos, kaya niyang i-trace kung alin yung may sira. Basta maganda. Pero, ang ginagamit ko talaga palagi is ito. Tone tracer na may kasamang ganito. So, basic lang to mga kapitbahay. Yan, basic lang po yan. Ayan. Ayan po yung brand niya. O, yan, o. Yan, tingnan niyo po yan sa internet. Search niyo po yan. Kaya nagustuhan ko to, yung ganitong brand. Kasi, ito, ganito yung mukha. Marami yan sa Lazada or sa Shopee. Nagustuhan ko yung itong brand. Yan yung brand niya. Anong brand niya? Aning yan. Aning. Kasi, mayroon kasing ganito na mga tone tracer na nabibili sa Lazada. Kunwari, itong wire na to, i-tone tracer mo, tapos nakakabit sa switch. Minsan, hindi mo na matrace kasi humihina. Parang, humihina yung tunog. Yan, parang kapag nakakabit sa switch, parang gano'n na lang, hindi mo matrace. Hindi katulad nito na sa experience ko, kahit nakakabit sa switch, kunwari, ang dulo niya nasa I/O, tapos nakakabit na sa switch. Siyempre, kapag nilagyan mo yung ng wire, magkakaroon siya ng ilaw dito, may power, which is indicated na naka-PoE. Tapos kapag tinitrace mo na dun sa switch, lalo na kung malayo, like tulad nito, almost 50 meters, hindi mo na matrace, humihina na, kaya mahihirapan ka. Pero, yung ganitong brand, nagagandahan ako dito kasi kahit nakakabit sa switch, ang lakas pa rin. As long as na mapunta siya dun sa tama, ang ganda, ang lakas pa rin ng tunog. Kaya ito, recommended ko sa inyo. Let's go! Kaya, let's go! Samahan niyo ako. Ito pala yung gamit kong crimping tool. Ayan. Ano ba? Ayan yung brand. So, gagawa tayo nito. Tapos, padali natin. Tuturo ko sa inyo yung scenario dun sa lamesa. Tapos, yung port na yun, hindi pa yun naka-enable. So, kailangan pa natin siyang i-trace papunta sa taas. Alright? So, gagawa muna nito. So, hindi ko na i-video kasi basic na naman paggawa nito. Let's go. Gagawin ko muna tapos pupunta tayo dun sa area. Tuturo ko sa inyo yung scenario. Let's go. Ayan mga kapitbahay. Okay na to. Ayan o. So, pag testing mo, basic kita o. Kapag ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ayan, okay na siya. Yeah, let's go. Pupunta tayo dun sa room. Pakita ko sa inyo. Let's go. Ayan mga kapitbahay. So, kung nyo mapapansin, ayan. Ayan yung ating voice tsaka data. Ayan. Hindi kasi yan nakabaon kasi habo lang din dati.
Ayan, dapat kasi dito talaga tong lamesa na to. Ito, dito talaga dapat yan. Pero ayaw ng user, gusto niya dyan. Kaya ang gagawin natin is dito natin papadahanin. Ayan, lalagyan natin dyan. Tawid na lang natin doon. Tago naman siya dito. Ayan, kasi ano, pag lalagyan kasi natin ng molding, maghaharang to. Oh. May harang na kasi nauna sa electrical. Kasi yung electrical na ito dati, tinayaw papansin. Yan dapat yung mga saksakan yan. Kasi dyan naka-design yung lamesa. Kaya ayun. Kaya malaki yung ano yan. Tingnan mo. Kakasira lang nila kasi kakalagay lang nila. Okay. So ayun. Kasi nilagyan nila yan dun eh. Nilatagan nila. Etong lamesa na to may sarili itong saksakan. Maganda kasi itong lamesa kasi pang officer to. Ayan. Manager kasi yung upo dito. Ayan. Yung papansin may aircon dun. Diba? Ayan. So, lalagay natin to. Ayan. Ayan. So, bago natin ilagay to, i-trace muna natin to dun sa taas. So, ilalagay muna natin itong ating tracer. Ayan. So, lagay natin dyan. Ayan, kung yung papansin may nakasulat V at D. So, dahil naka-laptop siya, so, naka-centralize naman yung wifi natin. Kaya, ang i-enable lang natin ngayon is yung voice. Ayan. Tapos, lalagay natin to. Yan. Tapos, so, gagawin natin. Yan, papansin. Yan. So, dito yung nadaan. Paakit siya doon. Nakatatag siya papunta sa server room. Let's go. Akit tayo doon sa server room. Iti-trace natin tong port na to. So, may nakasulat na dito. B37. Ayan, C7. So, madali na lang. Dapat talaga kapag naglalatag ka, dapat may tagging palagi. Para in case, hindi ka mahirapan. Ayan, B37. So, hahanapin na lang natin doon. Titingnan natin kung tama yung naka-tag dito na B37. Okay? Let's go. Tandaan nyo B37. Right? Ayan. May dala akong martilyo. Kasi ang bala ko rito is, nilagay ko rito, gaganito ko lang. Ayan, gaganyan ko lang. Lalatag ko siya rito. Tapos lalagyan ko siya ng pintura. Ayan, tapos igagano ko lang. Ayan. Ayan. DIY. Kasi nga, ayan, hirap eh. Meron nang nauna eh. So, mga tatlo siguro. Mga tatlong ganito. Hindi ko alam mo tawag dito eh. Kinuha ko lang to doon sa electrician eh. So, lalagyan natin doon. Tapos, papunta doon. Ay, dito tago naman na eh. Tapos, latag dito. Dito sa telepono niya. Okay, let's go. Okay tayo. Ayan mga kapitbahay. Ayan yung patch panel natin. Madalas dito yun. Ayan. Ayan yung pinaka-rack natin. So, titrace natin siya ngayon. Ayan. Kung yun na napapansin, B, di ba? B37. So, ang bilang ko kasi dito is A 1 to 24. Ayan. So, 1 to 20, so 24. So, ang kasunod dyan, siyempre 25 na, B na. So, ang bilang mo dyan is 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So, yeah, 37. Yun! Huli agad, di ba? Yan, huli agad. So, B37. So, yan yung advantage mga kapitbahay. Kahit maliit na rack or maliit na company, dapat talaga naka-patch panel ka. Kasi, kunyari, meron kang port na lagpas 24 piraso or mas mahigit pa. Iba talaga kapag may tagging ka, no? Kasi pag nag-trace ka, katulad nito, may numbering ko yan. Yung mga lumang patch panel kasi na ganito may number. Pero yung mga ganito, yung number niyan is customizable. Kasi customize mo para ikaw na maglagay yung sariling number. So, eto ngayon, itong sa atin, ang ginawa ko is dito yung letters. May letters po yan dyan, nakasulat. Yan, A, B, C, D, E, F, G. So, yan yung diniskartehan ko noon nung kinabit yung, yung mga I.O. dito. Kaya, ayun. Kaya, sa ngayon, B37. So, ayun. So, lalagyan natin ng wire. Hanap tayo ng mas mahabang wire. Okay. So, medyo madilim. Ayan. So, ito yung sira nating switch. Kailangan natin gumawa ng bagong kable o kukuha tayo sa labas kasi ayan, medyo siya malayo, yung mapansin 37 huli agad, di ba? Pag-akit pa lang, kaya
let's go. Ikakabit natin yan kasi voice nga yan. So, ilalagay natin dito sa available natin. So, ito voice to. Alam ko voice to eh. Titingnan natin. So, kasi dito wala na masyadong sa core switch natin, wala na masyadong available. Dito tayo sa bago nating TP-Link Umada. Ayan. Jetstream. TP-Link Umada Jetstream. So, tingnan mo naman yung SFP niya. Ang dami. Okay. So, maganda to. Ayan. Alam ko ito data to eh. I'm not sure, no? Pero alam ko data to eh. So, titingnan natin doon sa kanyang GUI. Mag-assign tayo ng isang port dito. Right. Kukuha muna tayo ng kable. Ngayon na mga kapitbahay. 37. Ayan. So, nilagay na natin siya dyan. Hindi na natin binili dyan. So, eto na siya. Ayan. Eto na siya. Lagay natin sa gilid kasi may takip yan dyan. Ayan. Kung yung mapapansin, eto na siya. So, ilalagay natin siya dito sa port number 8. Ayan. So, hindi muna natin siya isasaksak ngayon kasi baka mamaya mag-short or something doon. Ayan. Ilalagay muna natin dyan. Ayan. Lagay natin dyan sa port number 8. Tapos, titingnan natin to doon sa GUI na to ng manage switch natin na to. Kung ano ang number 8 na to. Kung naka VLAN 1 ba to or naka voice or naka CCTV. So, ayan. Port number 8. Let's go, bubaba tayo dun sa computer natin, titingnan natin kung ano. Let's go! Ayan, ito yung PC natin. So, ang IP nun is 192.168.14. Ayan, ito yung TP-Link Jetstream natin na 24 port. So, password. Ayan, port number 8. So, titingnan natin, no? Port number 8, punta tayo dito sa ating layer 2. VLAN, tapos ayan, VLAN, kung nyo mapapansin VLAN, port number 8, ayan, nakano siya, ayan o, number 8, nakatag nito, antag siya sa VLAN 1, kung nyo mapapansin dito, ayan, kung nyo mapapansin yung port number 8 natin is hindi siya naka-enable, ayan, naka-down siya. Kapag pumunta ka sa layer 2 VLAN, tapos, ayan. So, ayan. Kung inyo mapapansin, edit. Ayan. Naka-untag siya sa VLAN 1. Ayan. So, data pala siya. So, ito pala yung voice natin. Ayan. Naka-untag siya dyan sa VLAN. Ayan. Alright. So, ang gagawin natin siyang voice. So, ito, 9 to 16 voice pala yan. So, isasama natin si 8. Gagawin natin is, tanggalin natin muna siya dyan. Ay, hindi pa lang natanggal. Lagyan natin siya dito sa voice number 15. Ayan. Voice number 15. Lalagay natin, edit natin, tapos isama natin dyan si 8. O save. Tapos, ayan. Kung nyo mapapansin, oh, ba't nandun pa rin siya? Wait. Kasama na siya, pero pag pumunta ka rito, tanggalin natin siya. Save. Ayan, so wala na siya dyan. So, nasa na siya? Dito na ba siya? Ay, ayan na siya. Save muna natin para lumabas. Okay, so port config. Kung nyo mapapansin, number 8. Ayan, naka-VLAN 1 pa rin siya. So, edit natin siya. Lalagay natin 15. Tapos enable. Tapos admit all. Ayan. Ayan, kung nyo mapapansin, yung port number 8 is number 15 na siya. Kung nyo mapapansin, dito tayo pumunta. Wala pa siya? Ba't hindi siya lumalabas dyan? Ayan. Baka hindi lang nagre-refresh. 1, 2. Ayan, kung nyo mapapansin, ayan. Number 8, naka-voice na po siya. Ayan. Save. Tapos, pag tignan nyo dyan, wala na siya dyan. Okay, tapos dito sa port config, ayan, number 15 na siya. So, kapag kinabit natin yung telepono dyan, automatic, mababasa na niya yan. Lalabas na siya dito siguro. Lalabas na siya dyan. Ayan, lalabas na siya dyan. So, sa ngayon kasi down pa siya, hindi pa siya na-enable, kaya hindi pa siya nagre-register dyan. Right, so log out na natin to, save muna natin. Ayan, so, pupunta na tayo dun sa office, titingnan na natin, tapos ipo-final na natin, i-ayos natin yung wire. Let's go! Ayan, okay na tayo. So, tanggalin na natin to. Ayan, tapos, tingnan natin. Sana nakikita nyo, di ba? Ayan.
Okay? So, kung nyo mapapansin, ito na ito yung kable natin. Lalatag na lang natin sa likod papunta doon. So, lagay muna natin siyang ganyan. Tapos, usog natin itong konti. Sama-tama. May gulong pala to. Ayan. So, ayan. Sorry na. Hindi mo mapapansin. Ayan. Andito na siya. Ayan na siya. So, dyan natin ilalagay yung telepono. Ayan, nakatago na siya dyan. Ano siya sa likod nakatago. So, ang problema natin, ito na lang. Kaya, let's go. Gagawa natin ng paraan yan. Yan. Yung pansin to. So, saan na ba? Ito na. Yan. So, mahalata pa ba nyo? Kunyari, may bisita. Ngayon, pupunta siya rito. Hindi na halata. O, diba? Kasi parang nakasama na rin siya dun sa white. Ito lang medyo pangit, pero pwede na. So, babaguhin na lang kapag may molding na siguro. Lalagyan na lang kahit konti. Alright. So, sa ngayon, yan lang yung ating project for today. No? So, ito, ready na to. Naka-laptop naman siya. Kaya, nandun naman yung wifi lang sa labas. Ayan. Ready na po yan. Kunting usog lang yan. Ayan, nakapulupot naman siya dito. Ayan. Ayan, kunting usog lang. Okay na siya. So, lalagyan natin ng loop. Para understood na. Tapos na. Ayan. Okay. So, yung aircon goods. Tapos, ayan, telepono. So, maganda na. Hindi naman halata. Ayan. Kayo mapapansin. Alright. So, that is our video for today. Sana may natutunan na naman kayong mga discarding pinagbabawal na technique. Ayan. Pinagbabawal na technique. Yan yung sinasabi nating DIY. Ayan. Pansamantalang habang buhay. Alright. So, maraming salamat. God bless and peace.